Wala ka ng silbi, matanda ka na, bulong ng asawa ko, habang hawak ang kamay ng manugang kong nagpanggap na biktima. Gusto na nilang makuha ang mana, ang 2.5 bilyong pisong pinaghirapan ko. Hindi nila alam, ang bawat sentimo ng perang iyon ay may kasamang kwento at ang pinakamadilim na kwento ay ngayon ko palang isisiwalat sa kanila. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna. Baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Manuel Reyes. Ngayon ay lampas na sa 70. Dati, inakala kong sapat na ang palakihin ang aking mga anak. Akala ko wala nang dapat pagsisihan sa buhay. Ngunit isang araw, natanto ko may mga bagay na hindi porket ibinigay mo ay ibabalik din sa'yo. Sa loob ng 35 taon bilang isang neurosurgeon, inakala kong nasaksihan ko na ang lahat ng kasamaan sa mundo. Nakakita ako ng mga biktima ng karahasan, ng pang-aabuso, ng mga malalagim na aksidente. Pero wala sa lahat ng iyon ang makapaghahanda sa akin para sa gabing iyon. Ika-40 anibersaryo namin ni Elena. Ang mansyon namin sa Tagaytay ay puno ng 200 bisita, mga kilalang tao sa lipunan. May jazz band, may mga ice sculpture, may mamahaling alak. Pero ang mga mata ko hindi nakatingin sa kanila. Nakatutok ang mga mata ko sa aking manugang, si Brian Lim. Nakatayo ako sa anino ng balkonahe sa 2 palapag. Mula doon, kitang-kita ko siya. Si Brian, ang lalaking pinakasalan ng aking nag-iisang anak na si Veronica 5 taon na ang nakalilipas. Pinagmamasdan ko siya, tulad ng pagtingin ko sa isang MRI scan ng isang tumor sa utak. Tahimik, maingat, walang emosyon. Malapit siya sa serving station, halatang ninenerbiyos. Lumingon siya sa kaliwa. Lumingon sa kanan. Nang makitang walang nakatingin, may dinukot siyang isang maliit na pakete mula sa bulsa ng kanyang tuksedo. Sa isang iglap, ibinuhos niya ang puting pulbos sa isang baso ng champagne. Ang basong iyon, hindi ordinaryo. Iyon ang basong ipinasadya ni Elena para sa akin. May nakaukit na pangalan ko. Manuel. Natunaw agad ang pulbos. Hinalo niya ng bahagya at pagkatapos ay mumiti. Isang ngiting puno ng pagkukunwari. Isang ngiti ng isang mapagmahal na anak. Hindi tumaas ang tibok ng puso ko. Hindi nanginig ang aking mga kamay. Ang pagpapanik ay para sa mga baguhan at matagal na akong hindi baguhan. Nagsimula na ang aking tinatawag na operating room protocol. Malamig. Lohikal. Walang awa. Bumaba ako sa malaking marmol na hagdanan. Sinalubong ako ng ingay ng kasiyahan. Ang tawanan, ang tunog ng mga baso, ang mga peking papuri. Nakita ako ni Brian. Agad niyang kinuha ang silver tray kung saan nakalagay ang 2 espesyal na baso. Ang isa para sa akin at ang isa para sa kanya. Papa, andyan ka na pala, sabi niya, ang boses niya ay puno ng peking pagmamahal. Hinihintay ka na namin. Hindi pwedeng magsimula ang mga talumpati kung wala ang guest of honor. Inabot niya sa akin ang tray. Ang basong may lason ay nasa kanan. Alam ko dahil pinanood ko siyang ilagay iyon doon. Nakita ko rin ang bahagyang pagkakaiba sa pag-akyat ng mga bula. Mas mabagal. Mas mabigat. Salamat Brian, sabi ko, ang boses ko ay matatag. Inabot ko ang aking kamay. At sa eksaktong sandaling iyon, isang matandang negosyante sa likod ni Brian ang tumawag sa kanyang pangalan. Si Alonzo Santiago. Lumingon si Brian kahit isang segundo lang. Iyon lang ang kailangan ko. 35 taon ng microsurgery ang nagbigay sa akin ng mga kamay na mas mabilis pa sa mata ng tao. Sa isang kisap mata, ipinagpalit ko ang mga baso. Ang aking kamay ay dumaan sa ibabaw, inilipat ang ligtas na baso sa kanan, at ang basong may lason sa kaliwa. Isang galaw na napakakinis, napakapino, na kahit nakatingin pa siya, baka hindi niya napansin. Paglingon niya pabalik, hawak ko na ang baso sa kaliwa. Umiti siya, akala niya ay nakuha niya ako sa kanyang bitad. Kinuha niya ang baso sa kanan. Ang basong dapat sana ay tatapos sa buhay ko. Para sa 40 taon ng kaligayahan, sabi ni Brian, itinaas ang lason sa kanyang mga labi. At para sa kalusugan mo, Papa. Naway makasama ka pa namin ng matagal na panahon. Para sa kalusugan, sagot ko, nakatitig diretsyo sa kanyang mga sakim na mata. Hindi mo alam kung kailan ito mauubos. Ininom niya. Isang lagok. Buong buo. Nagmamadaling tapusin ang trabaho. Ako naman, suminsim lang ng bahagya.
Ilang minuto ang lumipas, nagsimula siyang magtalumpati. 1 minuto. Ayos pa siya. 2 minuto. Nagsimula siyang pagpawisan. 3 minuto. Nagsimula na siyang mautal. Bigla siyang huminto. Napakurap-kurap. Mula sa kinatatayuan ko, kitang-kita ko ang kanyang mga pupil. Kasing liit na ng dulo ng karayom. Isang klasikong senyales ng opioid toxicity. Bigla siyang nanghina. Ang mga tao ay nagtawanan, akala nila ay lasing lang siya. Pero alam ko. Tumingin siya sa akin. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay naging purong takot. At pagkatapos, bumagsak siya. Kumalabog ang mesa, nabasag ang mga kristal. Nagsigawan ang mga tao. Sumugod ako, hindi bilang isang biyenan, kundi bilang isang doktor. Tumabi kayo, sigaw ko. Doktor ako. Lumuhod ako sa tabi niya. Nangingisay siya, may bula sa bibig. Para sa mga nanonood, mukha akong desperadong iligtas ang aking manugang. Pero habang sinusuri ko siya, may iba akong ginawa. Ipinasok ko ang aking kamay sa loob ng bulsa ng kanyang tuksedo. Kinapa ko ang maliit na papel. Ang balat ng pulbos. Ebidensya. Pagkatapos, nagsimula akong mag-chest compressions. Habang ginagawa ko iyon, bumulong ako sa kanyang tainga. Nakita kita, Brian. Nakita kitang ihulog iyon. Dumilat ang kanyang mga mata. Puno ng takot. Bago siya muling nawalan ng malay. Ito pa lang ang simula. Paano nga ba kami umabot sa ganito? 5 taon. 5 taon mula nang pumasok ang ahas sa aming paraiso, nang unang makilala ni Veronica si Brian Lim, para siyang nakakita ng isang prinsipe sa pelikula. Guwapo, magaling magsalita, at mukhang napakabait. Ganoon din ang tingin ni Elena sa kanya. Para kay Elena, si Brian ang sagot sa kanyang mga dasal. Isang lalaking mag-aalaga sa aming kaisa-isang anak. Napakabait na bata, Manolo, sabi ni Elena sa akin noon. At mahal na mahal niya si Ronnie natin. Ako naman, abala sa aking trabaho sa Air Lucas. Bilang isang neurosurgeon, ang oras ko ay halos nasa ospital. Ang mga operasyon, ang mga pasyente. Aminado ako, marahil ay nagkulang ako. Hindi ko nabigyan ng sapat na atensyon ang mga nangyayari sa aking sariling tahanan. Para sa akin, sapat nang naibibigay ko ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ang kayamanan, ang magandang buhay. Akala ko yon ay sapat na. Kaya't noong una, wala akong nakitang masama kay Brian. Isang binatang may ambisyon. Isang real estate broker na nangangarap yumaman. Pero may mga maliliit na bagay. Mga bagay na hindi ko pinansin. Ang kanyang pagkahilig sa mga mamahaling gamit. Mga relo, mga sasakyan, na tila hindi naman angkop sa kanyang kinikita. Ang mga biglaan niyang pag-alis para sa mga business trip na walang malinaw na detalye. Unti-unti, napansin kong nagbabago si Veronica. Dati siyang masayahin, palakaibigan. Ngayon, palagi na siyang nasa bahay. Palagi niyang sinasabi na ayaw ni Brian na lumalabas siya ng mag-isa. Sabi ni Brian, para daw yon sa kanyang kaligtasan. Pero para sa akin, para yung isang hawla. Isang magandang hawla. Papa, masyado ka lang nag-aalala, sabi ni Veronica sa akin minsan. Masyado kang istrikto kay Brian. Dahil sa mga salitang iyon, umatras ako. Ayokong maging kontrabida sa sarili kong anak. Pinabayaan ko. Akala ko, ganoon lang talaga. Ang lahat ay nagsimulang magbago isang hapon. Naghahanap ako ng isang lumang dokumento sa aking opisina sa mansyon. Isang opisina na bihira kong gamitin. Ang opisina na ipinahiram ko kay Brian para sa kanyang mga trabaho. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga papel sa kanyang mesa, may nakita akong isang makapal na folder. Ang pangalan ko ang nakasulat. Harrison Prescott. Medical Conservatorship. Dahil sa kuryosidad, binuksan ko ito. Nanlamig ang buo kong katawan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa batok. Nakalagay doon ang isang detalyadong plano. Isang legal na estratehiya. Nakasaad na ako daw ay nagpapakita na ng mga senyales ng cognitive decline. Paghina ng pag-iisip. Mga gawa-gawang insidente ng pagiging makakalimutin ng biglaang pagkagalit. Mga kasinungalingan. At ang pinakamasaklap, isang medical directive. Nakasulat na kung sakaling ako ay ma-incapacitate, partikular na dahil sa isang stroke o atake sa puso,
si Brian Lim ang magkakaroon ng buong kapangyarihan sa aking mga desisyon medikal. At sa aking buong yaman. Doon ko naintindihan. Hindi lang pera ang gusto niya. Gusto niyang gawin akong isang gulay. Isang katawan na humihinga pero walang isip. Isang katawan na nakakulong sa isang kama, habang nilulustay niya ang 2.5 bilyong pisong pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Hindi niya ako gustong patayin agad. Mas malala pa doon. Gusto niyang nakawin ang aking pagkatao. Iyon ang sandaling nagbago ang lahat. Ang ama na nagbubulag-bulagan ay biglang namulat. At ang doktor na sanay mag-opera ng utak ay naghanda para sa kanyang pinakamapanganib na operasyon. Ang pagtanggal sa isang cancer sa sarili niyang pamilya, matapos kong matuklasan ang folder, alam ko na ang bawat galaw ko ay kailangang maging kalkulado. Pumasok muli ang aking operating room protocol. Walang puwang para sa galit. Walang puwang para sa takot. Tanging lohika at katumpakan. Bumaba ako mula sa aking opisina. Ang bawat hakbang ko sa hagdanan ay parang isang paghahanda para sa isang malaking operasyon. Nakita ko si Brian malapit sa bar, nakangiti, nakikipag-usap sa mga bisita. Isang perpektong pagkukunwari. Lumapit ako sa kanya. Ang puso ko ay kalmado, ngunit ang isip ko ay kasing talas ng isang scalpel. Doon niya ako inalok ng champagne. Ang champagne na may lason. Papa, para sa inyo ni Mama, sabi niya, ang ngiti niya ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Pinagmasdan ko ang 2 baso sa tray. Ang nasa kanan, iyon ang para sa akin. Nakita ko ang halos hindi mahahalata na pagkakaiba sa mga bula. Ang lason ay nagpabagal sa pag-akyat ng mga ito. Isang maliit na detalye na tanging isang taong sanay sa siyensya ang makakapansin. At doon nangyari ang pagpapalit. Nang tumawag si Alonzo Santiago, sa isang iglap na wala pang isang segundo, ang aking kamay, na sanay sa pinakapinong mga operasyon, ay mabilis na ipinagpalit ang mga baso. Ang galaw ay napakakinis, halos hindi makita. Kinuha ko ang baso na ngayon ay nasa kaliwa. Umiti ako pabalik sa kanya. Salamat anak, sabi ko. Itinaas niya ang kanyang baso. Ang basong may lason. Ang basong para sana sa akin. Para sa 40 taon ng kaligayahan at sa kalusugan mo, Papa, sabi niya. At ininom niya ito. Lahat. Isang lagok. Nang magsimula siyang magsalita sa mikropono, binilang ko ang mga segundo. 1, 2, 3 minuto. Doon siya nagsimulang manghina, mautal, at bumagsak. Nagsigawan ang lahat. Ang perpektong gabi ay naging isang bangungot. Pero ako, kumilos ako. Tumabi kayo. Doktor ako. Habang nakaluhod ako sa tabi niya, nagpapanggap na tinutulungan siya, may isang bagay akong ginawa. Ipinasok ko ang aking kamay sa loob ng bulsa ng kanyang tuksedo. Naramdaman ko ang maliit at lukot na papel. Ang balat ng gamot na kanyang ginamit. Kinuha ko ito nang walang nakakakita at inilagay sa sarili kong bulsa. Ebidensya. Pero nang dumating si Elena at Veronica, ang nakita nila ay hindi isang bayani. Ang nakita nila ay isang ama na tila galit sa kanilang asawa. Manolo, anong nangyari? Tanong ni Elena, ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala para kay Brian. Papa, bakit ganyan ang itsura mo? Tanong naman ni Veronica. Wala silang nakitang takot sa aking mga mata. Ang nakita lang nila ay isang kakaibang kalamigan. Isang kalamigan na ipinagtaka nila. Sa mga mata nila, ako ang kontrabida. Ako ang may kasalanan. Hindi nila alam ang katotohanan. Hindi nila alam na ang lalaking iniiyakan nila ay ang mismong lalaking nagtangkang pumatay sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang sugat. Isang sugat na mas malalim kaysa sa kahit anong lason. Ang sugat ng pagtataksil mula sa sarili kong pamilya. Naintindihan ko na sa laban na ito, nag-iisa ako. Nakakagulat, hindi po ba? Ang sarili mong pamilya may balak masama sa'yo. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ko, ano ang una ninyong gagawin? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba, at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang kwento ng katarungan. Isinugod si Brian sa St. Luke's Medical Center sa Global City. Sumama ako sa ambulansya. Hindi para mag-alala, kundi para tiyakin na ang aking plano ay magpapatuloy. Sa loob ng ambulansya, nakilala ko ang paramedic. Si Kevin. Isa sa mga dati kong estudyante.
Reyes, sabi niya, puno ng paggalang. Suspected cardiac arrest po. Hindi, Kevin, sabi ko, ang boses ko ay mababa at mahinahon. Tignan mo ang kanyang mga pupil. Pinpoint. Opioid toxicity ito. Hindi atake sa puso. Inutusan ko siya. Kumuha ka ng dugo at ihi niya. Ngayon din bago pa siya salinan ng kahit anong likido. At huwag mo munang ilog sa sistema. Ibigay mo sa akin ang mga sample. Sumunod siya. Ang tiwala niya sa akin bilang kanyang dating propesor ay buo. Kinuha ko ang mga vial ng dugo at ihi. Liquid evidence. Itinago ko ito sa aking bulsa, katabi ng balat ng gamot na nakuha ko kanina. Sa emergency room, ang lahat ay nagkagulo. Isinaksak nila ang naloxone, ang antidote sa opioid overdose. At sa isang iglap bumalik siya. Nagising siya na parang binangungot. Ang mga mata niya ay galit, naghahanap. At nang makita niya ako, nakatayo sa paanan ng kanyang kama, kalmado at hindi nagagalaw, sumigaw siya. Siya ang may gawa nito. Pinagpalit niya ang mga baso. Sakto namang dumating si Elena at Veronica, kasama ang dalawang pulis. Narinig nila ang lahat. Bakit, Manolo? Bakit mo ginawa ito sa kanya? Sabi ni Elena, ang mga mata niya ay puno ng luha para kay Brian. Para sa kanya, ako ang halimaw. Dinala ako ng mga pulis sa presinto para sa interogasyon. Bago ako umalis, ibinigay ko sa kanila ang baso ng champagne na ininuman ni Brian. Testihin niyo iyan, sabi ko. May mga fingerprints at laway niya yan. At sigurado akong makikita ninyo ang lason na para sana sa akin. Sa presinto, dumating ang aking abogado, si Atty. Ricardo Cardo de la Cruz. Pinalaya niya ako agad. Pero bago ako makahinga ng maluwag, tumawag si Brian sa aking telepono. Makinig ka, matandang hukluban, sabi niya, ang boses niya ay puno ng galit. Akala mo nanalo ka na? May isang bagay kang nakalimutan. Ang mga file sa basement mo. Ang Falcon Files. 1,978. Nanigas ako. Ang sikretong iyon. Ang sikretong itinago ko sa loob ng 20 taon. Ang gabi na napilitan akong iligtas ang anak ng isang mafia boss para protektahan ang aking pamilya. Alam ko ang lahat, patuloy niya. Alam ko na peke ang police report. Alam ko na tinakpan mo ang isang krimen. Ibigay mo sa akin ang $5 milyong o sisirain ko ang pangalan mo. Sisirain ko ang buong buhay mo. Ang banta ay malinaw. Hindi lang ito tungkol sa lason. Ito ay tungkol sa aking nakaraan. Hawak niya ngayon ang isang sandata na kayang durugin hindi lang ang aking yaman, kundi pati na rin ang aking dangal. Ang presyo ng katotohanan ay biglang tumaas pagkatapos akong palayain ni Atty. Cardo, umuwi ako sa mansyon. Ang bahay na dapat sana ay simbolo ng aming tagumpay ay parang naging isang malaking kulungan. Tahimik. Malamig. Puno ng mga anino ng pagtataksil. Hindi ako makatulog. Ang banta ni Brian tungkol sa Falcon Files ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. 1,978, isang gabi na pilit kong kinalimutan. Umulan ng malakas noon. Madaling araw nang may kumatok o mas tamang sabihin, gumiba sa aming pintuan. 2 lalaki at sa gitna nila, isang binatang duguan. Si Dante de Leon. Ang anak ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng krimen. May tama ng bala sa ulo. Gamutin mo siya, sabi ng ama niya habang may baril na nakatutok sa ulo ni Elena. Kapag namatay siya, isusunod ko ang buong pamilya mo. Walang pagpipilian. Ang aming dining table ay naging operating table. Ang aking mga kamay ay naging instrumento para sa buhay at kamatayan. Iniligtas ko siya. At para protektahan ang aking pamilya, gumawa ako ng isang kasinungalingan. Isinulat ko sa medical report na siya ay nahulog sa hagdan. Isang aksidente. Iyon ang sikretong hawak ngayon ni Brian. Isang sikreto na gagamitin niya para wasakin ako. Pumasok ako sa opisina na ginagamit ni Brian. Kailangan kong malaman kung ano pa ang kanyang mga plano. May isang safe sa likod ng isang malaking painting. Isang safe na akala niya ay hindi ko mabubuksan. Pero may isang pasyente ako dati, isang bihasang magnanakaw ng safe. Ang bayad niya sa akin sa pag-opera sa kanyang utak ay kaalaman. Itinuro niya sa akin kung paano makinig sa tibok ng bawat kandado.
Gamit ang aking lumang stethoscope, pinakinggan ko ang mga pag-click. 1, 2, 3. Bumukas ito. Ang nakita ko sa loob ay mas malala pa sa inaasahan ko. Mga dokumento ng kanyang pagkakautang sa sugal. ₱250,000 sa kasino. Mahigit 1 milyon sa isang buki. Nalulunod siya sa utang. At sa ilalim nito, ang folder na nakita ko na. Ang plano para sa medical conservatorship. Ang plano na gawin akong isang inutil. Pero may isa pa. Isang huling papel. Isang life insurance policy. Nakapangalan sa akin. Halaga, ₱500,000,000. Ang beneficiary, si Brian Lim. Nagsimulang magkabisa ang policy 2 araw lang bago ang anibersaryo. Naintindihan ko na ang lahat. Plan A, gawin akong gulay para makuha ang ₱2.2 billion. Plan E, kung mamatay ako sa lason, makukuha niya ang ₱500,000,000. Kahit anong mangyari, panalo siya. Sa sandaling iyon, ang takot sa aking dibdib ay napalitan ng isang malamig na galit. Isang galit na hindi ko pa naramdaman kailanman. Hindi ko siya babayaran. Hindi ako magpapasindak. Kinuha ko ang isang lumang burner phone. Isang teleponong para lang sa mga emergency. At ito, isang malaking emergency. Nagdial ako ng isang numerong 20 taon ko nang hindi tinatawagan. Hello, sagot ng isang malalim na boses. Dante, sabi ko. Ang doktor ito. Natahimik siya sandali. Pagkatapos, nagbago ang kanyang boses. Puno ng respeto. Doktor. Kamusta na? Matagal na panahon na. May problema, Dante, sabi ko. May nakahanap sa mga file mula sa gabing iyon. Ginagamit niya ito para sirain ako. Para sirain ka. Sino siya? Tanong ni Dante, ang init sa kanyang boses ay nawala. Napalitan ang lamig ng isang libingan. Ang pangalan niya ay Brian Lim. Nasa Ed Luke's Medical Center siya ngayon. Room 402. Hayaan mo na ako ang bahala, doktor, sabi ni Dante. Walang sinumang gagalaw sa taong nagligtas sa aking buhay. Ibinaba ko ang telepono. Tumawid na ako sa linya. Ang doktor na nangakong magliligtas ng buhay ay ngayon, humihingi na ng tulong sa kamatayan. Pero sa digmaang ito, walang mga panuntunan. Tanging kaligtasan, kinabukasan, sa opisina ni Atty. Cardo, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko inakalang gagawin ko sa buong buhay ko. Pinuputol ko ang ugnayan sa sarili kong pamilya. Hindi sa salita. Kundi sa papel. Perma dito. Perma doon. Isang pirma para i-freeze ang lahat ng aming joint bank accounts. Isa pang pirma para bawiin ang lahat ng access nila sa aming mga ari-arian. Ang villa sa Batangas. Ang chalet sa Baguio. Ang penthouse sa Makati. At ang huli, ang pinakamasakit, ang pag-freeze sa life insurance na ako mismo ang nagtayo para sa kanilang kinabukasan. Sigurado ka ba dito, Manolo? Tanong ni Cardo. Tumingin ako sa labas ng bintana. Malamig. Determinado. Kapag may cancer, Cardo, kailangan mong putulin. Kahit masakit. Para mailigtas ang natitira. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono ko. Si Elena. Manolo. Anong nangyayari? Sigaw niya, ang boses niya ay puno ng gulat at galit. Tinanggihan ang credit card ko. At si Brian, inililipat nila sa isang ordinaryong ward. Gawin mo ang lahat para ayusin ito. Para kang walang puso. Wala nang pwedeng ayusin, Elena, sagot ko, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Pinutol ko na ang lahat. Ginamit mo ang pera ko para kumuha ng abogado na sisira sa akin. Akala mo ba, habang ginagawa mo yon, patuloy kitang bubuhayin sa karangyaan? Natahimik siya. Pagkatapos, narinig ko ang boses ni Brian. Hayop ka, Manolo, sigaw niya. Akala mo matatalo mo ako sa pera? May alas ako. Ang mga lumang dokumento sa basement. Ang Falcon Files. ₱250,000,000 o malalaman ng buong Pilipinas ang sikreto mo. Ibinaba ko ang telepono. Ang digmaan ay nagsimula na. At hindi lang sa isang larangan. Pag-uwi ko sa mansyon, may naghihintay sa akin sa pinto. Isang sulat mula sa korte. Isang emergency petition. Isang emergency competency hearing at temporary conservatorship. Inihain ni Elena at Brian.
Sinasabi nila na ako ay nawawala na sa sarili. Na ako ay isang panganib. At gusto nilang legal na kunin ang lahat ng kontrol sa aking buhay at sa aking yaman. Inaatake nila ako mula sa lahat ng direksyon. Ang nakaraan ko. Ang kasalukuyan ko. Ang kinabukasan ko. Ngunit hindi nila alam. Hindi ako isang pasyente na naghihintay na mamatay. Ako ang doktor. At sa operating room ko, ako ang laging nananalo. Kung gusto nila ng digmaan, ibibigay ko sa kanila. At sa digmaang ito, handa akong sunugin ang lahat. Ang korte ay parang isang malamig na operating room. Tahimik. Nakakakaba. Ako ay nakaupo mag-isa sa mesa ng akusado. Sa kabilang panig, naroon sila. Si Brian, nakaupo sa isang wheelchair na may neck brace. Isang perpektong pag-arte. Sa tabi niya, si Veronica, umiiyak. At sa likod nila, si Elena, ang tingin niya sa akin ay puno ng galit. Ako daw ay nawawala na sa sarili, sabi ng kanilang binayarang doktor, si Tony Bautista. Ako daw ay delusional. Ako daw ay mapanganib. Nakikinig ako sa bawat kasinungalingan niya, sinusuri ang bawat salita. Nang ako na ang magsalita, tumayo ako ng tuwid. Hindi ako kumuha ng abogado. Hindi ko kailangan ng abogado para sabihin ang totoo, Your Honor, sabi ko. Isa-isa kong sinagot ang kanilang mga paratang. Tinanong ko ang doktor kung paano niya nasabing may sakit ako sa utak nang hindi man lang ako sinusuri. Tinanong ko siya kung ang pagprotekta ba sa sarili mula sa lason ay isang sintomas ng kabaliwan. Pagkatapos, ipinakita ko ang aking ebidensya. Ang video mula sa security camera sa balkonahe. Malinaw na malinaw. Si Brian, inihuhulog ang puting pulbos sa aking baso. Natahimik ang buong korte. Pero ang abogado ni Brian ay magaling. Baka naman po stevia lang iyan, Your Honor, sabi niya. Mahilig po sa matamis ang kliyente ko. Isang kasinungalingan. Pero isang kasinungalingan na nagtanim ng duda sa isip ng hukom. Akala ko matatalo na ako. Akala ko ito na ang katapusan. At biglang bumukas ang pinto ng korte. Isang babae ang pumasok, halos hindi na makalakad. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa. Ang kanyang labi ay putok. Si Sarah. Ang sekretarya ni Brian. Tutol ako, sigaw niya, ang boses niya ay basag. Tutol ako sa lahat ng kasinungalingang ito. Nagulat si Brian. Sa sobrang gulat, nakalimutan niyang pilay-pilayan siya. Tumayo siya mula sa wheelchair. Manahimik ka, Sarah, sigaw niya. Pero huli na ang lahat. Ikinuwento ni Sarah ang lahat. Ang 2 taon nilang relasyon. Ang mga pangako ni Brian. Ang plano nilang kunin ang aking pera. At ang pambubugbog na ginawa ni Brian sa kanya kagabi nang hindi gumana ang mga credit card. At pagkatapos, may ipinarinig siya mula sa kanyang telepono. Isang voice message. Ang boses ni Brian. Babe, malapit na. Magiging gulay na ang matanda. Nilagyan ko na ang baso. 10 minuto na lang at 2.5 bilyong piso ay atin na. Mag-impake ka na para sa Maldives. Malalaya na ako sa malamig kong asawa at sa kanyang fossil na ama. Ang katahimikan sa loob ng korte ay nakakabingi. Ang katotohanan sa wakas ay lumabas na. Hinuli ng mga pulis si Brian. Ngunit nang tumingin ako sa aking anak, kay Veronica, nakita ko ang isang bagay na mas masakit pa. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking ipinagtanggol niya. Isa palang halimaw. Bigla siyang nanginig. At bumagsak. Nangingisay. Tumakbo ako palapit sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi ako ang akusado. Hindi ako ang nanalo. Ako ay isang ama. Isang ama na nasasaksihan ang pagkasira ng kanyang nag-iisang anak. Kung kayo po ay nakikinig pa rin hanggang ngayon, tulungan niyo po akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba, para malaman kong mayroon pa ring mga kasama akong naglalakbay sa kwentong ito. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon para maipagpatuloy ko ang huling bahagi. Nasa isang pribadong silid kami sa Lucas. Si Veronica ay natutulog, mahimbing dahil sa gamot. Ako naman, nakabantay. Doon, sa katahimikan ng ospital, ikinuwento niya sa akin ang lahat. Kung paano siya unti-unting kinontrol ni Brian. Kung paano siya inilayo sa akin. Kung paano sinira ang kanyang tiwala sa sarili. Siya ay biktima.
Isang biktima na ngayon palang namumulat. At sa gitna ng aming pag-uusap, biglang bumukas ang pinto. Si Brian. Nakatakas. May hawak siyang kutsilyo. Isang maliit na kutsilyo mula siguro sa kainan. Pero sa kamay ng isang desperadong tao, iyon ay sapat na para pumatay. Sumama ka sa akin, Ronnie, sabi niya. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng hostage. Tumayo ako. Hinarangan ko siya. Hindi mo makukuha ang anak ko. Umalis ka dyan, matanda, sigaw niya at sinugod ako. Umiwas ako. Pero ang galaw ko ay hindi na kasing bilis ng dati. Nasugatan niya ang aking braso. Sumigaw si Veronica. Sinugod niya ulit ako. Sa pagkakataong ito, handa na ako. Hindi ko siya kayang talunin sa lakas. Pero kaya ko siyang talunin sa talino. Sa tabi ko may isang maliit na mesang bakal. Isang mayo stand. Ginamit ko ang lahat ng natitira kong lakas at inihampas ko ito sa kanya. Hindi sa ulo, kundi sa lalamunan. Isang malutong na tunog. Ang tunog ng nabaling cartilage. Bumagsak siya, hawak ang kanyang leeg, hindi makahinga, nakalipas ang ilang linggo. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Brian sa kulungan ay mabilis na kumalat at mabilis ding namatay. Isang aksidente, sabi nila. Pero alam namin ni Dante ang totoo. Ngunit may isa pang laban na kailangan kong harapin. Ang pinakamabigat. Ang laban sa sarili kong asawa. Pinuntahan ko si Elena sa maliit na apartment na tinitirhan niya ngayon. Malayo sa karangyaan ng aming mansyon sa Tagaytay. Nakita ko siyang nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa malayo. Payat. Matamlay. Parang isang anino na lang ng dating Elena. Hindi ako nagalit. Ang naramdaman ko ay isang malalim na awa. Umupo ako sa tapat niya. Hindi ako nagsalita. Inilapag ko sa maliit na mesa ang isang sobre. Isang sulat mula sa bangko. Ano ito? Tanong niya, ang boses niya ay mahina. Tingnan mo, sabi ko. Binuksan niya ito. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang mukha. Ang pagkalito. Ang hindi paniniwala. At ang sakit. Ito ang bahay namin sa probinsya, sabi niya, nanginginig. Ang bahay ng mga magulang ko. Isinangla mo iyan 3 buwan na ang nakalipas, Elena, sabi ko. 100 milyong piso. Ipinahiram mo kay Brian para daw sa isang investment. Pero ang totoo, ipinambayad niya yon sa mga utang niya sa sugal. Ngayon, kukunin na ng bangko ang bahay. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng pagsisisi. Hindi niya gagawin sa akin yon. Mahal niya ako. Tinawag niya akong mama. Hindi ka niya minahal, Elena. Ginamit ka lang niya. May isa pa akong inilabas na papel. Ang resulta ng isang laboratory test. Isang hair follicle analysis. Isang pagsusuri sa hibla ng kanyang buhok. Ano naman ito? Tanong niya. Binasa ko ang resulta sa kanya. Benzodiazepines. Barbiturates. At isang mataas na antas ng scopolamine. Hindi niya naintindihan. Sa loob ng 2 taon, Elena, paliwanag ko, nilalagyan ni Brian ng lason ang tsa mo. Scopolamine. Isang gamot na nakakapagpahina ng pag-iisip. Nakakawala ng sariling desisyon. Ginawa kanyang sunod-sunuran. Ginawa kanyang isang puppet. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at sa isang masakit na katotohanan. Kaya pala palagi akong nalilito, bulong niya. Kaya pala lahat ng sinasabi niya, pinaniniwalaan ko. Kahit laban sa'yo. Doon, sa maliit at malungkot na apartment na yon, gumuho siya. Hindi dahil sa nawalang pera. Hindi dahil sa nawalang bahay. Gumuho siya dahil naintindihan niya na ang pagmamahal na ibinigay niya ay hindi totoo. Ang galit niya sa akin ay hindi kanya. Ang buong pagkatao niya sa loob ng 2 taon ay isang malaking kasinungalingan na nilikha ng lason. Hindi lang siya isang taksil. Siya rin ay isang biktima. Hindi na maibabalik ang dati. Ang tiwala, kapag nasira, ay parang isang basag na salamin. Pero sa sandaling iyon, ang galit sa aking puso ay nawala. Napalitan ito ng isang malalim na lungkot. Tutulungan kitang maghanap ng doktor, sabi ko. Aalisin natin ang lason sa katawan mo. At pagkatapos, matututo kang mabuhay muli. Mag-isa. Umalis ako, iniwan siyang umiiyak.
Isang iyak ng isang tao ngayon palang nagigising mula sa isang mahabang bangungot. Ang laban ay tapos na. Ngayon, ang paghilom naman ang kailangan naming harapin, 1 taon. Parang isang kisap mata lang, pero parang isang habang buhay din. Nakatayo ako ngayon sa terasa ng bago kong tahanan. Isang simpleng penthouse sa Makati. Walang malalaking hardin. Walang mabibigat na alaala. Ang katahimikan dito ay malinis. Malaya. Nagretiro na ako sa pag-opera. Ang aking mga kamay ay matatag pa rin, pero ang puso ko ay wala na sa operating room. Ngayon, isa na akong medical consultant. Nagbabasa. Nagbibigay ng payo. Isang buhay na mas tahimik. Isang buhay na sa wakas ay sa akin. Pero ang tunay na nagbibigay sa akin ng kapayapaan ay si Veronica. Ang aking anak. Bumangon siya mula sa abo. Mas matatag. Mas matapang. Nagtatrabaho siya ngayon bilang nurse sa night shift sa Lucas. Sa mismong ospital kung saan muntik na kaming mawala. Nagpupuyat sa gabi, inaalagaan ang kanyang anak sa umaga. Pagod pero buo. Ilang buwan lang ang nakalipas, ibinenta niya ang lahat ng alahas na bigay ni Brian. Ang pera, ginamit niya para bayaran ang huling hulog sa utang niya sa akin. Hindi limos ang gusto niya. Gusto niya ay respeto. At nakuha niya yon. Mula sa akin at higit sa lahat mula sa kanyang sarili. Si Elena naman dahan-dahan siyang bumabangon. Nakatira siya sa isang maliit na apartment. Natututo siyang magluto. Mag-budget. Minsan, nagkakausap kami. Maikli lang. Tungkol sa mga papeles. Ang lason ay wala na sa kanyang sistema, pero ang sugat ng katotohanan ay mananatili habang buhay. Kahapon, pinirmahan ko ang huling mga dokumento para sa aking testamento. Ang aking 2.5 bilyong piso. Ang yaman na halos sumira sa aming lahat. Ang buong halaga, kapag ako ay pumanaw, ay mapupunta sa isang institusyon para sa pag-aaral ng utak. Para sa mga biktima ng trauma at adiksyon. Walang ni isang sentimo ng puhunan ang mapupunta sa aking pamilya. Pero ang interes na kikitain ng pera ay para sa kanila. Ngunit may mga kondisyon. Para makatanggap ng buwanang tulong, kailangan nilang magtrabaho o mag-aral. Kailangan nilang pumasa sa drug screening taon-taon. At kailangan nilang patunayan na namumuhay sila ayon sa kanilang kakayahan. Kung magtatrabaho sila, tutumbasan ng trust fund ang kanilang sahod, piso kada piso. Isang safety net, hindi isang duyan. Isang insentibo para magsumikap, hindi isang dahilan para maging tamad. Kumuha ako ng isang bote ng champagne. Hindi ito mamahalin. Nagsalin ako sa isang simpleng baso. Hindi ko na kailangang tingnan kung may pulbos. Hindi ko na kailangang mag-alala. Itinaas ko ang aking baso sa papalubog na araw. At sa aking pag-iisa, naintindihan ko ang lahat. Natutunan ko bilang isang magulang, ang pagbibigay ng lahat ay hindi laging tunay na pagmamahal. Minsan, ang pagpapalaya sa kanila ang siyang magtuturo sa kanila kung paano tumayo sa sariling paa. Ang tunay na pagmamahal ay pag-unawa at paggalang. Natutunan ko bilang isang tao, ang utang na loob at responsibilidad ay kayamanan na mas mahalaga kaysa sa anumang minana. Huwag baliwalain ang pagmamahal ng mga magulang. At natutunan ko na ang kabutihan ay may halaga lamang kapag inilalagay sa tamang lugar. At minsan, ang matalinong pagganti ay isang paraan ng paggising ng moralidad. Ininom ko ang champagne. Ang lasa nito ay tagumpay. Ang lasa nito ay kaligtasan. Hindi na ako ang biktima. Ako si Manuel Reyes. Gising ako at handa na ako sa anumang susunod, at dito nagtatapos ang kwento ni Dr. Manuel Reyes. Ano sa tingin niyo ang naging desisyon niya sa huli? Kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, mayroon ba kayong gagawing naiba? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan sa inyo ng aral o anumang damdamin, huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng isang like, ibahagi sa isang taong sa tingin nyo ay maaantig din, at mag-subscribe sa channel ng Tahimik na Ama upang hindi makaligtaan ang mga susunod pang misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at malay natin, sa susunod baka ang kwento nyo na ang ating susundan.